Magandang umaga po sa lahat. Ay bangin ko dito po mga kaibigan sa Baclaran, Pasay City. Dito sa Taft Avenue mga kaibigan. Pero dito ay mga busy na po ito dahil marami ng mga paninda mga kaibigan, sari-sari. Kung ikaw ay nauhaw, dadaan ang malamig. Pag ikaw ay may gusto kahit ano, pili ka lang mga kaibigan kung anong klaseng prutas ang inyong kakainin. No? Sa mga grapes, dalawang kulay. So, pag gusto mo hindi ka lalakad, mayroon namang mga e-bike, no? Kaya napakaganda mga kaibigan. Kaya ngayon ay linggo, huwag nating kalimutan na tayo ay magsamba mga kaibigan. Huwag kalimutan na pupunta sa simbahan kung saan man kayo sumasamba mga kaibigan. Huwag po kalimutan. Dito mga kaibigan, wala ka talagang problem, no? So hindi ka talaga malulungkot dito dahil sa dami ng mga tanawin na ating matanaw, sari-sari mga kaibigan. Mayroong mga kwintas, sari-sari na ang iba ay binababad pa po sa suka, ang iba binababad sa tubig, no? So dito mga kaibigan, ayan, no? Maraming e-bike, ayan, mayroon ding bao-bao, tawag sa Cagayan de Oro, doon sa Camp Evangelista, ang tawag po nila dyan ay bao-bao, no? Mayroong mga e-bike, marami mga kaibigan, no? Kaya pag ayaw nating lumakad, sakay tayo sa e-bike, at saka reasonable naman ang pamasahe mga kaibigan, no? So dito, busy talaga. Pag gusto mo sumakay sa LRT, nandiyan ang sa taas. So pag gusto mo pumunta ng Paranaque, isang hakbang lang. Pag doon ka sa gitna, ito mga kaibigan, ito ay Pasay pa po ito. So ito po ay Pasay pa. Ha? Pero alam mo mga kaibigan, ilang hakbang lang, doon ang banda ay Baclaran na. Barangay Baclaran, Paranaque City. So dito ay Barangay 145. Soon 16. So ito po mga kaibigan, mayroon din Stone Buddha Terminal. So yan mga kaibigan, napakaganda po rito. Ibig sabihin na hindi ka talaga malulungkot dahil sa dami kang makikita, marami kang makikita na paninda, mayroon din mga alagang aso. So dito sari-sari mga kaibigan ang pagkain. Gusto mo yung nasa buti, nandyan din. Ha? So dito mga kaibigan, mayroon po palang ilog po rito, no? So hindi ko alam kung anong tawag sa ilog nito. So yan mga kaibigan, hindi siya ilog, parang hindi ko alam kung ano yan, parang creek, no? Na pinalaki, Nara State, Molabi State, no? So dito mga kahoy mga kaibigan, no? Pag gusto mo ng ice, nandyan din sa sako, no? So wag natin kalimutan mga kaibigan na nakasulat sa mga awit 34:4 na nagsabi, I sought the Lord and He answered me and He delivered me from all my fears. Kasi mayroong isang mataas ang katungkulan sa tao mga kaibigan. So, to God be all the glory, no? Humingi siya ng payo sa atin. So, habang nag-uusap kami, kasi ako ay sideline po ng iyong abangin ko mga kaibigan, ay tinatawag natin na naghihilot, no? Tapos habang nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, sir, ang iyong misis ay mayroong fear of the unknown, no? So ibig sabihin may takot na hindi alam kung anong kinatakutan, no? Kasi ang sabi niya palagi, paano na lang mga anak ko? So kailangan nila ang ganito, no? So balit alalahanin natin mga kaibigan, ang sabi sa Jurassic Park na nagsasabi, no? Pag mapanood natin ang Jurassic Park, mayroong lesson doon na kuwan sa mga kaibigan, no? Na nakalagay doon na yung ating mga anak po natin ay pabayaan natin, matuto po sila. Tama naman kasi innate yan, eh. Sa puso na ng tao yan. Halimbawa, pabayaan mo yung bata, pag maisip na talagang mabuhay yan. Kasi tulad yung isang aso, no? Ang aso, talagang makasurvive sila, no? Kung pabayaan mo. Tapos lalo pa kaya tayo na binigyan tayo ni Lord ng hindi basta-bastang talino, no? So ibig sabihin na no need to worry sa mga kabataan. Of course, ang pinakamaganda ng dyan ay siyempre gabayan sila, no? So nakalagay sa Proverbs, train up a child in the way he should go.
so that when he is old, he will not depart from it. No? So yun lang, no? Kaya sabi ko sa mayroong isang mangangaral, no? Sabi niya, problema ko ang anak ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, anong oras na umuwi kaya hindi ako makatulog. Alam mo ba na yung tumataas na yung presyon ko, diabetes ko lumalala. Sabi ko, alam mo kaibigan, hindi ka dapat mag-worry. Pag alis ng anak, ipag-pray. Iparinig sa kanya, i-oral mo siya, no? Na prayer, ipaalaala mo sa kanya na si Lord ay nakatanaw sa kanya na God is watching here from a distance, no? Ibig sabihin na walang itago kay Lord, no? Kaya sabi ko, hindi ka dapat mag-worry. Kasi tinaniman mo na siya ng Word of God at saka alalahanin mo, no? Na the Word of the Lord will not return void. Ng kanyang salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. Hindi may kabuluhan yan. Ibig sabihin, epektibo yan, nakatanim sa kanyang puso. So sabi ko, no need to worry. Kasi alam sabi ko, kaibigan, alam mo kung mag-worry ka, yung iyong blood ay magiging high. Maging high blood siya. Tapos sabi ko, ang diabetes mo ay lalala po yan. Kaya, why you need to worry? Never worry, kaibigan. Sabi ko sa kanya, alam mo ba ng huli mga kaibigan, yung nagbisita ako muli sa kanya, sabi niya, alam mo ba, na-solve na yung problema ko. Sabi ko, bakit? Okay, pinaliwanag, ganito, ganyan. O sabi ko, kung halimbawa na hindi mo napigilan ang iyong sarili, no? Kaya makibigan, alam mo po ba na kailangan natin ang isa't isa. We need each other, no? So halimbawa, sa ngayon mga kaibigan, mayroon ng grupo po ngayon, no? Halimbawa, lahat na may cancer, mayroon silang grupo. Yung grupo nila, parang ini-encourage yung bawat isa, no? Lahat naman na may mga sakit, no? Kung anong sakit yun, mayroon silang grupo. Ano ang advantage doon? Para ma-remind ang bawat isa na mayroong pag-asa, na hindi dapat mawala ng pag-asa. Kaya napakaganda mga kaibigan.